Hello and what's up sa inyo guys? Ngayong araw, gusto kong pag-usapan itong dalawang camera na to. So meron ako ditong DJI Osmo Action 5 Pro at meron ako ditong DJI Osmo Pocket 3. Ngayong araw, gusto kong pag-usapan kung alin ba sa dalawa na to yung talagang camera na para sa'yo. Narito ang detailed specs comparison na itong dalawang camera na to. Hindi ako masyado magfo-focus sa mga function at mga specific na features na itong dalawang camera na to. Instead, ginawa ko itong video na to para makatulong sa mga tao na hihirapan mag-decide kung alin ba talaga yung bibili nila. Osmo Action 5 Pro ba or Osmo Action 3? Kasi bago ko bilhin tong dalawang camera na to, napaisip talaga ako kung alin ba talaga yung mas maganda sa dalawa, kung alin ba yung papakinabangan ko. Magpapakita ko sa inyo ng mga sample videos na kuha nitong dalawang camera na to sa real life. Side by side sila, same sila na kinaka-capture na video, same sila na kinaka-capture na scenario. Kaya makikita nyo talaga kung alin yung mas maganda, kung alin mas malinaw, alin ang mas stable, at kung alin ba talaga yung camera para sa inyo. Hopefully, by the end of this video, ay makatulong sa sino mga nanonood dyan na nahihirapan mag-decide kung alin nga ba yung dapat niyang bilhin. Osmo Action 3 or Osmo Action 5 Pro. Yan, di ba? Ginawa ko itong special device na yan. Para sa occasion na to, para ma-compare ko talaga sa inyo yung difference na magiging footage na itong dalawang camera na to. Hello guys, medyo naging challenging yung way namin papunta dito kasi under construction pala yung daan. Pero nevertheless, nandito na kami. Mag-set up kami ngayon ng photo. Kakapture ako ng mga footage dito para makita nyo yung difference between dito sa dalawang camera na to. Dito sa unang footage na to, makikita mo kagad yung difference nila. Parang magkaiba yung temperature ng dalawang camera. Mas warmer yung kulay dito sa may Osmo Action 5 Pro. Ang isa pang mapapansin mo agad dito ay yung field of view. Mas wider itong kuha ng Osmo Action 5 Pro compared dito sa Osmo Pocket 3. Mapapansin mo din agad na mas maliwanag yung kuha dito sa may Osmo Pocket 3 kasi mas malaki yung sensor niya compared dito sa may Action 5 Pro. Hello po! Saan po natin lalagay photo booth? Sa taas po. Dito sa first part ng video natin, papakita natin yung kakayanang mag-capture nitong dalawang camera na to. By the way, pareho pala naka-default setting tong camera na to. Wala akong ginalaw sa exposure, sa sharpness, sa texture. Same na same yung setting nitong dalawang camera. Sa next part ng video ko, gagamitin ko naman tong camera na to sa magkaibang senaryo. Kaya makikita talaga natin yung mga strengths at weaknesses nitong dalawang camera. Okay, tapos na tayo mag-setup ng photo booth. Ngayon naman, tetestingin natin yung sound quality nitong dalawang camera na to. Okay, yung isang mic nakakonect dito sa Osmo Action 5 Pro at yung isang mic naman nakaka-connect dito sa may Pocket 3. Ngayon, even though pareho sila ng mic na gamit, DJI Mic 2, hindi ko sure kung same pa rin sila na magiging sound quality kasi baka magkaiba yung sound driver nitong mismo mga devices na to. Kaya para sa reference nyo guys, ito yung sound ng DJI Osmo Pocket 3. Yan. At ito naman yung audio ng DJI Action 5 Pro. Comment nyo lang dyan kung meron kayo narinig na difference sa pagitan ng dalawa. Yan na, dumadami na yung mga guests nila. By the way, parehong-pareho pala yung setting na itong dalawang camera na ito ngayon. Pareho silang naka 4K 60 FPS. Sabihin nyo lang kung meron kayo nakikita ng difference. Tetesting tayo ng fan. Tapos ngayon naman tetestingin natin medyo mas mabilis yung movement natin. Alin sa dalawa yung mas stable. Yan pala kami dumaan kanina. Doon sa may taas na yun, tapos lamampas kami. Napunta kami doon sa may bukid. Alright. Okay, ngayon naman tetestingin natin dito sa may mismong medyo madilim dito. Kahit mas madilim yung mga video footage dito sa may Osmo Action 5 Pro, pwede naman tong i-edit in post. Madali siyang gawa ng paraan na taasan yung exposure niya. Kaya lang hindi ko ginawa ngayon at talagang yung pinaka default na video setting yung pinakita ko sa inyo ay para makita nyo lang or ma-visualize niyo yung kakayanan nitong dalawang camera na mag-absorb ng light kasi nga magkaiba yung image sensor nila. Pero halimbawa ito yung Osmo Action 5, kung i-edit mo naman yung exposure niya, kayang-kaya naman to ng Adobe Premiere Pro or kung anumang editing software yung gamit mo. Isa pang mas malakas at
mas masaya. Ito pa yung mas maraming sample video comparison nitong dalawa. Mapapansin din na medyo parang flat yung kuha ng video dito sa may Osmo Action 5 Pro. Unlike dito sa Osmo Pocket 3 na mas cinematic at parang merong konting bokeh yung sa may background. Muli sa malakas na palakpakan. Ayan, maraming salamat po sa inyo lang. And of course, thank you sa ating Pro suppliers for this wonderful event. Sa ating Credible Infinix Photography, maraming salamat po. And of course, JJ Stevens Creation para po sa ating background. And of course, Mark Tyrell sa ating DJ. Maraming salamat po. Once again, thank you and God bless everyone. Texting. Ay naman dito sa Osmo Action 5 Pro, talagang kitang-kita mo yung display sa harap. Ayan ha. Nakalagay 4K 30 RS Plus. Sabihin, Rocksteady Plus. Tapos ultra wide. Okay, ngayon naman mag-focus muna tayo dito sa Osmo Action 5 Pro. Isa sa mga advantage na to ay yung pagiging rugged at talagang very durable na to. Bukod pa dyan, yung pagiging waterproof, syempre na to, at pwede mo siyang gamitin sa mga outdoor activities. Talagang pang all-weather use siya. Pangalawang advantage na tong Osmo Action 5 Pro is yung mounting at saka action shot flexibility niya. Although pwede mo rin namang i-mount sa motor yung Osmo Pocket 3 at meron naman mga available na mount na nabibili dyan sa Shopee para bang di mo talaga siya i-rest na i-mount dito sa motor mo kasi talagang sobrang matatagtag siya at possible na masira yung mga gimbal motors niya. Unlike dito sa Osmo Action 5 na talagang rugged at very durable at pwede siyang pambalugbugan. Okay, pabalik naman tayo. Dito tayo sa dulo ng barangay Kayhin, San Rafael. Tutur ko kayo sa barangay namin. Kitang-kita ko talaga yung vibration ng mount ko. Ano kasi to phone mount lang siya. Pero mukhang reliable naman, mukhang hindi naman siya bibitaw. Magandang pang test tong way pabalik kasi masusubok mo yung dynamic range ng camera na to. Kasi dito sa may bandang baba, makikita mo yung medyo madilim na kalsada. Tapos dito naman sa may taas yung maliwanag na part. Yung kasing dynamic range, yun yung kakayanan ng camera na mag-capture ng maliwanag. At saka sobrang dilim na part ng video mo ng sabay. Kaya mas mataas yung dynamic range. Mas kaya niyang mag-capture ng ganitong mga scene. Missy! Missy! Nag-experiment ako ng mga settings. Ngayon ang tatry ko naman ay D-Log M. Tapos instead na 4K 30, gagawin ko namang 4K 60 FPS. Susundo tayo ng asawa. Let's go! Isa sa mga main reason kung ba't ito yung bibiliin mo action camera kasi dahil dito sa function na to. Hindi ito kayang gawin ng Osmo Pocket 3 dahil yung mga ganitong scenario, yung mga ganitong condition, masyado itong harsh para sa Pocket 3. Dahil sa vibration na kinokos na itong motor, may possibility na masira mo yung gimbal ng Osmo Pocket mo. So kung isa kang motovlogger or mahilig ka sa mga ganitong activity na talagang nasa harsh environment, talagang matatagtag yung action camera mo. Gagamitin mo sa pagja-jogging o dito nga sa motovlog, talagang ito yung option para sa'yo. Nakapanood naman ako ng mga video na nakamount yung Osmo Pocket 3 nila sa motor or sa sasakyan. Pero hindi ko ma-advise yun kasi talagang possible na masira yung gimbal ng Osmo Pocket. Bukod sa pagiging rugged at kakayanang mag-sustain na tong Osmo Action 5 Pro sa mga ganitong klaseng environment, waterproof din to. Kaya kung ikaw ay motovlogger or gusto mo tong gamitin bilang parang dashcam ng motor mo, pwede kasi kahit biglang umulan, hindi mo kailangan i-unmount yung camera mo. Pwede ka pa rin mag-record ng dire-diretso. Kaso, kung gagamitin mo tong dashcam, syempre kailangan babaklasin mo to kada bababa ka. Medyo hassle. Pero at least, safe ka sa biyahe mo kasi lahat naka-record. And then, yung mount na to sa gilid, removable siya. So, pwede mo siyang gamitin habang naka-charge para hindi ka maloopat. Yun ay kung may charger yung motor mo. Itong ADB 160 kasi may charger to sa may gilid. Kaya pwede ka mag-record talaga ng continuous. Diba, babiyahe ka ng malayo. Pwede mo siyang gamitin ng dire-diretso habang naka-charge. Na sure ka na hindi siya maloopat. Nagsishake talaga yung action cam. Pero naka-on yung Rocksteady Plus na to ngayon. Kaya hindi ko alam kung pinakain niya yung ganong klaseng shake. Ano? Kiss mo na. Kaya pala, video.
Okay, another advantage pala nitong Osmo Action 5 Pro ay meron siyang built-in storage na 47GB. So kung wala ka agad available na micro SD card, pwede ka na agad mag-record pagkabiling mo pa lang nitong camera na. And then siguro lastly, yung image resolution. Mas malinaw, mas mataas yung resolution na doon kasi 40 megapixel yung nakaka-capture na images. Okay, pag-usapan naman natin tong DJI Osmo Pocket 3. Overall, iba naman ang function na tong camera nito. Unlike sa Action 5. More on more on handheld siya. More on pang walk and talk na type ng video na gusto mo. Or kung meron ka lang gustong i-film na parang video na stabilized at maganda yung quality, perfect to camera nito. Pwede mo din naman gamitin tong camera na to sa beach or outdoor activities nyo. Talaga lang hindi siya waterproof kaya kailangan mo siyang ingatan. Isa sa mga unang-unang naiisip ko agad na advantage na tong camera na to ay yung active tracking. Meron tong face locking feature na kung saan pagka dinouble tap mo yung object or yung mukha mo, kung saan niyang susundan at hahabulin yung focus dun sa subject na yun. Perfect na perfect to. Halimbawa, handheld mo yung camera tapos gusto mo lang mag-vlog. Tapos hindi mo na iniintindi kung nakatapat ba sa'yo mabuti yung camera. Kasi kung saan yung tinatrack yung mukha mo at lagi naka-frame dito sa video. 1, 2, 3, go! Pangalawang advantage, sa tingin ko yung stability. Kasi iba talaga yung stabilization pagka merong gimbal na nagbabalance dyan sa mismong sensor nitong camera. Unlike sa Osmo Action 5 Pro na pag inon mo yung Rocksteady at Rocksteady Plus, palit yung video na makukuha mo kasi nga electronic yung stabilization niya. Hindi yung problema ng Osmo Pocket 3 kasi nga may gimbal na nagbabalance yung sensor niya. Kaya nagagamit mo ng buo yung video resolution at di niya kailangan mag-downscale. 1, 2, 3, go! Pangatlong advantage na to yung mas mataas na aperture. Ibig sabihin, mas capable tong Osmo Pocket 3 sa mga low light situation tulad na to. I think yung pangapat na advantage na to yung pagiging content creator friendly nung design na tong camera. Kasi sobrang cute at sobrang light lang talaga na to. Kasyang-kasya to sa bulsa mo. Tapos pagka ready ka na mag-capture, tukutin mo lang, tapos flip mo lang yung camera, tapos ready to record ka na. Well, maliit din naman yung Osmo Action 5 Pro, pero para magawa mo yung ganong style na run and gun, kailangan naka-attach to sa monopod para magawa mo yung mga ganong walk and talk na style ng video. Siguro yung panghuling advantage talaga ng Osmo Pocket 3 ay yung talagang overall na mas maganda, mas cinematic yung mga video na nakaka-capture mo dito. Actually, nagamit na nga namin tong Osmo Pocket 3 sa ilang mga projects namin dito sa Infinitrix bilang panggawa ng mga highlight video. Hindi mo na kailangan magdala ng mabigat na gimbal, stabilizer, plus i-mount mo pa yung DSLR mo. Pwede na tong Pocket 3 panggawa ng mga highlight video. Maigsing final verdict. Kung isa kang content creator, mahilig ka mag-walk and talk, mahilig ka mag-vlog, or kung kailangan mo ng panggawa ng mga highlight video para sa mga event, mas bagay sa iyo yung Osmo Pocket 3. Pero kung isa kang motovlogger, mahilig ka mag-jogging, mahilig ka sa mga outdoor activities, mag-swimming, at kailangan mo ng underwater camera, bilhin mo yung Osmo Action 5 Pro. Ngayon, kung may budget ka naman at approve naman ng misis mo, bilhin mo na pareho para hindi ka na problema kung anong camera gagamitin mo. So, yun lang naman guys. Thank you so much sa panonood nyo. Sana may natutunan kayo. Sana nagustuhan nyo itong video na to. At kung meron kayong mga tanong, comment, feedback, at kung meron ako nasabing mali o kung may kailangan kayo i-correct sa mga nasabi ko, please feel free to comment down dyan sa comment section below. At kung may tanong kayo, magtanong kayo dyan. Pipilitin ko masagot. And kung di pa kayo nakasubscribe sa channel, sobrang makakatulong sa small channel na to kung makakapag-subscribe and like kayo dito sa video. Yun lang naman. Thank you so much sa pakikinig. At hanggang susunod ulit. Bye guys.